Hello mga ga, ito na po yung ating bibingka Bisaya. Lutong Escalante po ito or recipe po ng taga Escalante City. Talagang maninibago po talaga kayo pag nakikita po ninyo yung procedure na ito kasi ako nga ay naninibago din. Nagtataka talaga ako ba't ganito yung proseso pero simpre recipe niya ito ay kailangan ko lang po na sundin. Ang sabi niya kung naghahanap po kayo ng bibingka Bisaya na masarap na yung kalasang-lasa sa mga binibili po ninyo sa bayan ay ito yun kaya sundin po ninyo. Kaya mga ga ay sundin po natin. Kaya umpisahan na po natin. So mga ga, bali nagbabad lang po ako ng 1 kilo na bigas. Ito ay nababad ko na po ito ng overnight. At pagka kinabukasan ay yung sabaw nito, yung tubig ay kuhanin po natin. Kailangan ay wala na po itong tubig na matira. At dito ay gagamit lang po tayo ng 2 niyog na yung hindi lang kalakihan, yung laki at hindi din masyadong maliit. At mano-mano lang po namin itong kinudkod. At ito po yung nagkudkod, ito po yung may-ari ng ating recipe ngayon mga ga. At ito na po yung ating niyog na nakudkod. At pagkatapos ay isama po natin dito yung ating nababad na bigas. At maglagay po tayo dito ng 2 sandok na kanin na bahaw. At i-mix lang po natin yan. Kailangan po ay mahalo po natin ng mabuti yung ating niyog at saka yung ating kanin na bahaw sa ating binabad na bigas. Yes mga ga, dito po talaga ako nagtataka na yung ating gata ay hindi po natin ito piniga. Bali sinama po natin pati yung ating niyog o yung kinudkod. At maglagay lang ng 2 cups na tubig. Yes mga ga, ay dito sa gilingan na manumano ay maglagay po talaga ng tubig para po ay malambot lang po siyang igiling kasi nga ay manumanuhin po ito sa paggiling. At kailangan po ay pinong-pino talaga yung kalalabasan ng paggiling po natin dito. At dito po talaga kami na mangha mga palangga na yung naluto na po yung bibingka ay wala po talaga kaming nalalasahan na yung magaspang kasi ay sinama po natin yung niyog na yung magaspang na parang sapal ay wala po. Talagang natutunaw po siya siguro sa sobrang pino po talaga nung giling natin na yung naging flour na po talaga yung niyog. Ang sarap talaga mga ga, yung bango ng gata at yung lasa ng gata. At dito maglagay tayo ng 2 in 1/2 cup ng light brown sugar. Pwede din tayong gumamit dito ng asukal na puti or 500 grams po itong ating asukal. At maglagay ako dito ng 1 tablespoon ng yes or 15 grams at 2 tablespoon ng baking powder or 28 grams. At habang hinalo ko ito mga gaha ay sabi niya huwag daw po akong maglagay dito ng tubig kahit kaunti kasi ay yung ating asukal daw ay magtutubig lang daw, bali maging basa lang daw yung ating mixture. Ayan mga ga, hindi po ako dyan naglagay ng kahit kunting tubig, yun lang po yung 2 cups na nilagay natin kanina, yung nagiling po tayo. Ito po yung consistency ng ating mixture. Ito po yung kailangan natin daw. Kailangan daw hindi masyadong malabnaw yung ating mixture para hindi basa yung pagluto ng ating bingka at kailangan naman ay hindi masyadong malapot para hindi din maging hilaw yung ating bingka. At mga ga, takpan lang muna natin ito, bali paalsahin muna natin ito yung ating mixture. At pag ganito na mga ga, na yung bumubula na siya talaga ng alsang-alsa na siya, ay haluin po natin yan. Haluin lang po talaga hanggang sa mawala na yung mga malalaking mga bubbles, yung malaking mga bula-bula. At pagkatapos ay pwede na po natin yang i-transfer sa ating mga molder, na yung ating molder ay nalagyan po na natin ng dahon ng saging. Hindi lang na po namin na ipakita yung paglagay ng dahon ng saging. At pagkatapos po nating mailagay lahat dito sa ating molder, yung ating mixture ay kailangan ay isa lang agad at yung ating oven ay kailangan ay mainit na yung apoy or yung init ay hindi naman masyadong kalakasan at hindi din pwede dito yung mahinang apoy. Tansyahin lang po talaga natin, lutuin po natin ito sa loob ng 10 to 15 minutes hanggang sa mag-golden brown na siya, hanggang sa bumitak na yung ating bebingka. Yung natira po naming mixture ay dito na lang po natin ilagay sa ating kawali, ay ang sarap din po niyang outcome niya. Mga ga, baka magtaka kayo na naglagay na tayo ng yes, ay ba't naglagay pa tayo ng baking? Kasi yung ating yes ay pangpaalsa lang po at yung ating baking ay yun po yung gusto po natin na yung outcome nating bibingka ay bumitak po siya ng kaunti. Kaya naglagay po tayo ng baking para yung ating mixture ay alsang-alsa dahil sa ating yes at naglagay po tayo ng baking para yung outcome ng ating bibingka ay may pagka medyo bitak. At syempre kung paninda po natin yan ay higupitan po natin para maganda naman.
At ito naman yung ating nasa kawali ay pwede natin itong pahiran sa ibabaw ng margarin at saka asukal at pwede naman na huwag na lang. Sa pagluto natin dito mga langga ha, ay tansyahin lang po talaga natin yung apoy para hindi naman malasado or hindi naman hilaw yung loob ng ating bibingka. Yung tinatawag po namin sa Bisaya dito sa amin, yung alangay po. Pag nag-golden brown na siya, ay alangayan nyo po ng kaunti. Bali, pahinaan nyo muna ng kaunti yung apoy natin. Para lang po tayong nagsasaing na yung ating sinaing na pag wala na yung tubig, ay pahinaan na yung apoy na yung nag-in-in na lang po tayo ng ating sinaing. At ang laki po talaga ng papasalamat ko sa nagbigay ng recipe natin na ito kasi ay naunawaan ko na at alam ko na kung bakit ganun kasarap yung bibingka ng Escalante City. At mga ga, pwede talaga natin itong lutuin sa ating mga steamer ha. Pwede talaga ito sa walang oven, lutong steamer lang. Yung tawag po namin dito, bibingka pinalutaw. At kung wala naman kayong mga gilingan na mano-mano, ay pwede talaga na ipagiling nyo sa bayan. Kailangan po ay pinong-pino para maging flour po talaga yung ating niyog. At sa pagkakaalam ko, yung mga electric na gilingan ay hindi pwede doon igiling yung may tubig, ay kayo na lang mga gaang maglagay ng tubig. Pag natapos na po ninyong mapagiling, kailangan po yung ating mixture ay hindi masyadong malapot at hindi din masyadong malabnaw. Mga ga, hanggang dito lang po yung ating video. Magkita-kita po tayong muli. Ito pong inyong Kainday. Bye-bye!